Ilang plano ang inilatag ng mga health advocate para epektibong magamit ang pondo ng LGU para sa health services. Ang detalye sa ikinasang Health Policy Forum sa agenda report ni Pierre Pastor. May pondo para sa health programs ng mga LGU pero hindi umano ito nagagastos ng maayos. Hindi naman dahil nawawala ang budget kundi hindi alam kung paano ito gagamitin. Ito ang lumabas sa bagong pag-aaral ng Ateneo School of Government, Ateneo Policy Center at University of the Philippines. Layo ng research na maging efficient ang paggamit ng pondong pangkalusugan na mapapakinabangan ng husto ng publiko. We need to fine-tune the processes in terms of policy, in terms of the budget cycle, planning, to ensure that there's no wastage, walang duplication. Kasi there are also funds coming from the national government, from the DSWD, from DOH, then from local government units. Some of them minsan hindi coordinated. Marami naman daw pinanggagalingan ang budget para sa mga programa ng mga LGU, kabilang ang health services. Pero nakita sa pag-aaral na alignment at coordination ang nagiging problema. Meron kaming mga nakita mga LGUs na may PhilHealth payments ang PhilHealth doon sa mga primary care providers. So supposed to be it's going to be used by the LGU for primary care, development ng primary care. Pero apparently hindi alam ng mga doktor na may pera pala sila from PhilHealth na pwede nilang magamit. And all the while, they were looking for additional resources to fund their RHU. May model cities and municipalities na ipininisinta ng researchers. Ang Odjongan sa Romblon, Belison sa Antique at Quezon City na maganda raw ang practices sa paggastos ng kanilang pondo. Kaya ramdam ng constituents ang kanilang health programs. Ayon kay PhilHealth President and CEO Edwin Mercado, eye-opener ang pag-aaral. Most of the local government that I've met are not really that familiar with how budgeting process are done. So it's a good thing that Dr. Marifea and the Unilab Foundation is now slowly introducing a bottom-up budget approach. But we always, like us in the private sector, begin with the end in mind. What is your target? Bring down maternal death, bring down malnutrition, bring down TB incidence, bring down or bring up vaccination rates. And based on your incidence rate, therefore, you project how much really is the total cost of doing those programs. Mungkahi ng researchers ng Ateneo at UP na dapat magbigay ng evidence-based framework ang national government agencies gaya ng DBM, DOH at DILG na pagbabasihan ng mga LGU kung saan magmumula ang kanilang pondo at direksyon sa paggastos nito. Kapag binigyan ng pansin ang findings ng research na ito at naipatupad ang mga nakikitang resolusyon, bukod sa magiging focus na ang budget para sa kalusugan, makatutulong din ito para sa transparency and accountability. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.